Mga luxury car ng kalaban ni Mayor Vico Soto iimbestigahan? Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa very controversial na nakatunggali ni Mayor Vico Soto nitong nagdaang eleksyon in a landslide victory. Pero bago yan mga kaparokya, kung bago lang kayo sa akin channel at kung gusto nyo ng gantong uri ng content ay maaaring pakipindot po ang subscribe button ng video na ito. Paki-like and share na din po mga kaparokya. Maraming salamat po. Thank you so much din po sa mga subscribers ko, mga OFW, mga hindi ko subscribers pero nanonood ng video ko. Feel free to subscribe na po mga kaparokya. Maraming salamat po sa inyo at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So grabe din pala talaga ang kayabangan ng mga diskaya mga kaparokya. Saan ka nakakita na isang mayaman, isang bilyonaryo ay ibinabalandra ang nagmamahalang sasakyan sa publiko? Ni minsan mga kaparokya hindi ko nakitaan ng ganyan ang mga mayayamang tao. Even si Manny Pacquiao mga kaparokya never nakitaan na shinare sa public ang ari-arian. Itong kalaban ni Mayor Vico Soto ay parang hambog mga kaparokya or hambog po talaga. Siguro okay lang na magyabang kung galing sa maayos ang kinita mo kaso galing sa pinagkatasan ng flood control project. So ayon nga po sa article ng Abante ay paiimbestigahan daw di umano ng BOC or Bureau of Custom yung 40 luxury car na ipinakita nito sa publiko. Mga dekalidad na sasakyan po yan mga kaparokya at ayon dito ay binili daw nila sa ibang bansa. At kung napanood nyo yung interview ng mga diskaya kay Julius Babaw ay ayon sa kay Sara ay binili daw nila ang sasakyan dahil sa payong. Grabe kayabang mga kaparokya. Ako naniniwala ako na ang isang bilyonaryo hindi magpapakita ng ari-arian. Kaya pabor din ako na maimbestigahan yan. Dahil ang dami nilang niloko na tao, yung mga taxpayer. Sabi nga ng ilan, magpasalamat daw ang mga diskaya dahil galing daw sa kanila or galing sa atin ang pinambili nito ng kanyang mga ari-arian. To those people who don't know mga kaparokya, they have 9 construction companies including St. Gerard's Construction and 2 amongst 15 companies President Bongbong Marcos shared in his press conference or press briefing few days ago after his State of the Nation address. And that are St. Timothy and Alpha and Omega Construction Company. Nasa number 2 at number 3 na construction companies na involved sa flood control project. Diyan pa lang malalaman mo na may anomalya kasi ang daming kumpanya in the same field. Dapat lahat ng ari-arian nito mga kaparokya ay imbestigahan, di lang yung magagarang sasakyan. Kumbaga mga parokya, guminhawa ang buhay ng nakapasok sa DPWH. Kaya maganda din yung na-interview sila ng 2 batikang journalists na sina Julius Babaw at Corina Sanchez na allegedly ay binayaran daw di umano not exactly 10 million dahil nalaman ng publiko kung saan nanggaling ang kayamanan ng mga ito. So panoorin natin yung pag-tour ng asawa ni Sara Diskaya na si Curly Diskaya sa staff ng ABS-CBN. So kita nyo mga kaparokya, grabe kagagara ang mga sasakyan ng mga ito. Mai-inspire ka kung galing sa maayos yung pinambili dito, kaso kung galing sa controversial
flood control project na pinaghirapan ng mga taxpayer, manlulumo ka, mandidiri ka. Garapalan ang dating sa akin ng mag-asawang ito mga kaparokya. Maayos at marespeto lang talaga si Mayor Vico Sotto dahil nung nakatunggali nito ang Diskaya, he did not bring those things up sa campaign nito. Kung iba yan mga kaparokya, baka inilantad na yung mga baho ng mga Diskaya nung time ng election period. So sana nga maimbestigahan di lang yung mga magagarang sasakyan nito, kundi pati na din yung yaman nito kasi masyadong questionable. Again, hindi katataas ng tao ang bagay na ipinagmamalaki lalo pat kung hindi ito galing sa tama. Ang taong mayaman, nakikita yan sa mabuting pagkatao at kung tumulong, hindi kailangan ng ipakita ito sa tao dahil gagawa ng paraan ang nasa itaas para iangat ka. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Magsiingat po tayo palagi. Thank you and God bless.